The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa panibagong araw naman, panibagong pagkakataon naman na makasama po kayo sa ating program, The Life Way. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gideon Nanette ng Boracay Grace Christian Fellowship na nagdadala ng mensahe patungkol sa ating Panginoon na nagmula sa kanyang mga salita na nagbibigay ng pag-asa, lakas ng loob, at maging sa ating kaligtasan. Na sa ating mga salita, ang kaligtasan po nating lahat ay nakasalalay lang po sa ating Panginoong Hesukristo, na siya po yung Diyos, nagkatawang tao, nagsakripisyo at namatay sa cross bilang kabayaran ng ating kaligtasan o kasalanan, at siya po ay nabuhay muli. At nagsabi siya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naway ang ating panalangin sa oras na ito, sa hapong ito, na madarama po natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa, maging sa ating pamilya, at maging sa ating komunidad. Muli sa ating mga kaisla, dito sa isla ng Boracay, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating mga kabarangay, nandyan po tayo sa Barangay Yapak, so lahat ng mga taga-Yapak, magandang hapon po sa inyo. At maging sa buong bayan ng Malay. Ang ating panalangin na patuloy po tayong pagpalain, patnubayan ng ating Diyos, kasama po ng ating mga leaders, kasama po ng ating mga bisita, maging sa mga nagtatrabaho po sa bayan ng Malay, especially dito po sa isla ng Boracay. At maging sa ating mga kababayan, sa mga karatig bayan po ng Malay at sa mga lugar na kung saan maabot po ng ating radio station, Radyo Boracay 106.1 FM. At yes, hindi man natin maabot or hindi man tayo magkakilala face to face, but we praise God sa radio station na to at maging sa ating mga kaibigan online. Na saan man tayong sulok or parte ng mundo, saan man tayong lugar na abot po tayo sa pamagitan po ng internet at maging sa ating mga platform na nagagamit po ang internet radio, especially po sa ating mga OFW na kung saan makapag-tune in, makapag-live po sila, makapag-replay po sila gamit ang ating web, gamit po ang application na kung saan ibinigay po sa atin. So, naririnig po tayo sa MyTuner, What's Your Radio, and also sa Radio Philippines, at maging sa ating instant radio, and also live online radio. So, you can download through App Store or Play Store sa ating mga phones or cellphones, at maging sa mga kababayan po natin na hindi pa nakapag-click at nakapag-like sa ating Facebook pages, Boracay Malay Streaming, Radyo Boracay, at nasa YouTube din tayo. So yun yung isa sa mga blessing na kung saan naabot po at nagkakaroon po tayo ng koneksyon sa mga bagay na kung saan hindi lang po makapagbigay ng kagaanan ng loob, kundi mga katotohanan na mahalaga po sa ating lahat. And yes, sa ating mga friends, kasamaan sa gawain dito sa isla ng Boracay at maging sa mainland, at sa mga kapatiran po na sumusuporta po sa atin, nagbibigay ng encouragement, nagbibigay po ng kanilang prayer, nagbibigay po ng motivation. Nawa patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon.
Ang desire po, ang prayer po ng program na ito, na kung saan makapagbigay po tayo ng mensahe na makilala po natin ang Panginoon sa kanyang mga salita at malaman ang kanyang kalooban, na magawa po natin ito kasi ito po yung pinakamalaga sa lahat, ng kalooban ng Diyos na magawa po natin at maipakilala po natin ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. That's why we praise God sa pagkakataon at sa mga kasamahan po natin na nagpapatuloy po na maibigay po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang ating sandalan, ito po ang ating kinukunan ng lakas ng loob. Ito po yung katotohanan na makapagbigay ng pagbabago po sa ating buhay. Na sa kabila ng mga sitwasyon, pangyayari, problema, mga bagay na hindi natin kontrol, mga bagay na hindi favorable po sa atin, mayroon po tayong pag-asa. No? So muli, magandang hapon po at sana sasamahan niyo po tayo sa ating program from 3 p.m. hanggang 4 p.m. this afternoon every Friday. At mayroon man tayong time every Sunday or once a month, no? Sunday sa ating counseling time. And sa ating pagsisimula, no? Gusto lang po natin batiin ang mga kababayan po natin, kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Sa araw na ito, ang ating panalangin na patuloy po kayong gabayan, patnubayan, patuloy po kayong pagpalain. Hindi lang sa material na bagay, kundi buhay na kung saan pinagpapala ng Diyos sa spiritual na aspeto. Dahil ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Ang blessing spiritually. No? And yes, ang ating prayer po sa ating mga kaibigan, kababayan po, na mayroong mga celebration, especially ang kanilang birthday for today. And yes, ating i-commit sa Panginoon ang hapong ito as we read, as we ponder upon His Word through prayer. No? Let us pray. Lord, we thank you, we praise you, Lord, sa hapong ito na kung saan may pagkakataon po kami na mabasa, mapag-aralan, maibahagi ang inyong mga salita. Naniniwala po kami na ikaw po ay nangungusap sa aming lahat. Ikaw po ang nagbibigay ng mensahe at yung salita nyo ay patuloy na nananawagan or humihimok sa aming lahat na aming kilalanin ka sa aming buhay. Habang namumuhay, habang naghahanap buhay, habang binibigyan nyo po kami ng pagkataon. We pray, Lord, na pagpalain mo po ang bawat isa na nakikinig at nanunood. Hindi man namin po alam kung ano yung mga pinagdadaanan, anong sitwasyon, anong mga pangailangan po nila sa buhay, Father. We ask for your favor na sana mangusap ka at makita po nila ang inyong paggalaw at marinig po nila ang inyong mga pangungusap, Panginoon. Dahil ito po ang bibigay po sa amin ng direksyon sa buhay na ito. Ikaw po, O Diyos, ang naging at maging direksyon ng aming buhay. Lord, muli, we praise you sa hapong ito na amin ang pagkakataon. Nawa, pagpalain niyo po ito. We pray all these things in Jesus' name. Amen. So, sa hapong ito, ating tatapusin ang ating tema, no, sa buwan ng February patungkol sa pag-ibig. No? Tinutukan po natin ang pag-ibig na nagmumula, no, sa Diyos. Ang pag-ibig na ipinahayag, no, ipinadarama ng Diyos sa ating lahat. And this afternoon, ang ating pong title is God's Love, no, produces repentance. No? Ang pagmamahal ng Diyos, no, nagbibigay, nagre-resulta, no, papakita ng buhay ng pagsisisi. No? At yun ang sinabi nga ni Pablo sa Romans chapter 2, no? From verse or verse 4, no? Sabi niya po dito sa verse 4, O hinahamak mo ang Diyos
sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Kung basahin po natin ang talatang ito or ang verse na to, ang pag-ibig ng Diyos ay itinuro niya, sinabi niya, pinarinig niya, at hindi lang yon, kundi pinakita, ginawa, at ibinigay. That's why kung balikan po natin ang sinabi po dito, sabi niya, ang Diyos po natin ay napakabait. Mula noon hanggang ngayon, napakabait ng Diyos. And then ang Diyos po natin ay matiisin. Mahaba ang kanyang pasensya. Nagbibigay siya ng panahon, ng oras sa bawat isa sa atin. At maging sa pagpasensya, no? Ay yun nga, makikita po natin na yung kabaitan, yung pagtitiis at pagpasensya ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos. At kung ipinakita, ipinadarama at ibinigay niya, magre-resulta po ito kasi sabi niya po dito, umaakay sa iyo, sa ating lahat, para magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ang magtuturo, ang tutulong na maligtas po tayo mula sa ating pagiging makasalanan. That's why sabi niya, kapag nakita, narinig at nadarama po natin ang pag-ibig ng Diyos, magre-resulta po ito sa pagbabagong buhay, no? Pagtatalikod sa ating kasalanan. And this afternoon, may mga katanungan po tayo. Paano po natin malaman na ang isang tao ay naligtas na? Paano po natin malaman na ang isang tao ay nakakilala talaga sa Panginoon? Yes, maraming mga issues, maraming mga opinion, even sa social media ngayon. Patungkol sa pag-ibig ng Diyos, patungkol sa taong naniniwala sa Diyos, patungkol sa relasyon. Pero paano natin ba malalaman na tayo po ay konektado, may relasyon, nakakilala sa Panginoon? Or kung gamitin po natin yung ating theme is paano po natin malalaman na nandito ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Isa po sa mga ebidensya, napakahalagang ebidensya na ipinakita ng Biblia is yung word na repentance na nagmula sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang itinuro nga ni Pablo sa taga-Korinto nung isinulat niya po ito. Na mahalaga po ang pagsisisi sa buhay ng isang tao. At makita po natin ang pinanggalingan at ang resulta po nito. Mula sa preaching ng ating Panginoong Hesus from the Gospel, from Matthew, Mark, Luke, and John, nung nandito pang ating Panginoong Hesus, pinakita niya, ipinadarama niya ang pag-ibig. Ang pagkatawang tao, ang tumira at manirahan kasama ng mga tao noon, ang pagtulong niya sa physical needs, ang paggawa niya ng himala, and especially ang kanyang pagturo, ang kanyang pagbigay ng mensahe patungkol sa kaligtasan ng Diyos na nagre-resulta ng pagsisisi
on Luke chapter 24 na nagturo siya ng patungkol sa pagsisisi. At maraming nakinig, maraming dumalo, may nagsisi at maraming hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. And also, sa mga disciples ni Jesus, in the book of Acts, one of the main preaching is patungkol sa Panginoong Jesus. That He was the Messiah, the Son of God, na galing sa langit, napako sa krus, and on the third day, nabuhay siya muli. At sa pamagitan ng paniniwala at pagsisisi, magkakaroon ang tao ng kaligtasan. So when Peter proclaimed the gospel, the love of God, nagre-resulta po ito na ang mga taong nakinig ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Even in the writings of Paul, when Paul preaches the gospel, the love of God, the Lord Jesus Christ, who died on the cross, nagre-resulta po ito ng pagsisisi. At mula noon hanggang ngayon, ganito pa rin ang pagtawag ng Diyos. Yes, mahal tayo ng Diyos, gusto niya tayong iligtas, ginawa niya ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, and the only way to receive is to believe on the Lord and to repent from our sin. Without understanding the love of God, it is impossible to repent. Without understanding kung paano ginawa ng Diyos ang lahat, kung paano ibinigay ni Hesukristo ang kanyang buhay. That's why sabi nga ni Pablo, sa lahat ng kabaitan, pagtitiis, pagpapasensya, ang kabutihan ng Diyos magdudulot po sa atin na talikuran ng maling pamumuhay, ang makamundong pamumuhay at kilalanin at lumapit sa ating Panginoong Hesus. That's why this afternoon we will talk about repentance na nagmumula sa katotohanan na sa pamagitan ng pagmamahal ng Diyos. Magbibigay po sa atin ng kasiguraduhan that we really and truly encounter the Lord. May mga misconception patungkol sa pagsisisi. It's the word parang nalungkot. On 1 Corinthians chapter or 2 Corinthians chapter 7 verse 9, sabi niya po dito, ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutan iyon ang ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Yung parang nalungkot lang. No? Nagkaroon lang ng kalungkutan sa buhay. Pero kung titingnan po natin, this is the first step. Sorrow itself is not repentance, but sorrow is important because sorrow will lead to repentance. Sorrow itself is not repentance.
Yes, kailangan na makita po natin ang ating kondisyon, nakakaawa, nakakalungkot, we are hopeless. We are doomed. We are dead in our sins. We are nothing before God. At kung titingnan po natin in the light of the Word of God, it says, without the light from the Word, from God, without the love of God, it will cause us na malungkot talaga sa sitwasyon. At kung nakita na po natin na we are desperate, we are hopeless, we're saddened dahil ni-reveal ng Diyos sa kanyang mga salita ang ating condition, ang ating mga maling nagawa sa buhay, at dito lang tayo mag-stop, na nag-agree po tayo na hindi maganda at hindi tayo karapat-dapat, kulang. Why? Because on Acts chapter 3 verse 19, Peter says, repent therefore and be converted. First, dapat ma-enlighten po tayo. Makita po natin ang ating sitwasyon. Ang mga maling nagawa na mali talaga sa harapan ng Diyos. Ng kasalanan na ito ang nagbibigay problema, nagwawasak ng ating buhay. Ito po ang nagbibigay ng sakit sa puso ng Diyos. Ito po ang kasalanan, ang rason kung bakit pinapagalitan or may galit ang Diyos sa atin. Then it will lead to turning, a change of mind, turning away from that kind of life, turning away from that sinful lifestyle, turning away from that wickedness, at magbalik sa Panginoon. That's the word repentance. A change of mind, a change of heart, a change of direction. And we need to decide to turn away from our sin and to turn back to the Lord. That's why kung makita po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos ang magpupush sa atin, ang magtuturo sa atin na mali talaga yan, iwanan po natin yan. Siya po ang magbibigay ng standard. Siya po ang magbibigay ng gabay sa atin. Bakit natin pagsisisihan? Ano ba yan? Bakit natin balikan at bumalik sa Panginoon? Ano ba ang ginawa ng Panginoon at ano yung magawa niya sa ating buhay matapos na tanggapin at paniwalaan natin si Jesucristo as our Lord and personal Savior? So repentance is a decision na nagmula sa ating kaisipan na nakikita natin ang ating sarili that will cause us to act, no? Na talagang malito, may mali talaga at kailangan kong itama po ito. Pero maitama lang po ito kung ako po ay bumalik sa ating Panginoong Jesucristo. And by repentance or by repenting from our sin, mayroong healing, mayroong forgiveness, mayroong restoration, mayroong acceptance. That's why repentance is very crucial. Repentance is very important sa buhay natin bilang mga tao sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Pablo, on verse 9, sabi niya, 2 Corinthians chapter 7, ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutan inyong ginamit
o ginamit ng Diyos para akayin kayo na pagsisisihan at talikuran ng inyong pagkakasala. Kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Magkakaroon lang ng kalungkutan na nanggagaling sa Panginoon. In line sa mga salita ng Diyos na ating pinagbulay-bulayan. Ang term dito sa English, godly sorrow. Hindi yung sorrow from the world, but a sorrow that comes from enlightenment. From the truth. Take note, may tinatawag tayong godly sorrow and worldly sorrow. Worldly sorrow, it's more on self, selfishness, self-centeredness. And it always defending ourselves. Yung concern is about ourselves. Godly sorrow is a sorrow directed toward God. Directed toward sa nature, sa characteristic ng ating Panginoong Hesus. And it is a sorrow that would lead us to freedom. That would lead us to healing, that would lead us to forgiveness. Because godly sorrow is more concerned with God than ourselves. Worldly sorrow brings regret. But godly sorrow leads to repentance that brings salvation. So napakalaga po na makita po natin, naawa ako sa sarili ko, na nakakaawa naman ako. Tapos, kailangan kong i-work out to, kailangan kong dapat may magawa po ako. It is a worldly sorrow. It is a self-centered kind of sorrow. But when we say godly sorrows, nakita po natin yung katotohanan na itinuro po sa atin, and it reflect, like a mirror sa buhay natin. Ito pala ang Panginoon, ito pala yung gusto ng Diyos, at kailangan ko ito. Nakakabahala, nakakalungkot, nakakatakot. Ito pala ang buhay ko. And the only way is the Lord Jesus Christ, and I need to turn to Him. I need His forgiveness. I need His salvation. I need Him as the source of my life. Yung rebuke, yung warning na nanggagaling sa katotohanan na mayroong Diyos po tayo, a just God and a loving God. That in our lives, maraming mga nagawa tayong kasalanan at mayroong consequence sa buhay natin dahil sa ating mga pagkakasala. And there is also a judgment for our sin. And the only way to overcome and way to escape from that kind of punishment or judgment is the gospel of God through Jesus Christ. And repentance is necessary. Because repentance is turning away from that kind of lifestyle. Turning away from that kind of sin. And we will put our trust. We will surrender our lives to the Lord. And as we turn to Him, He will give us the power na magkaroon ng transformation. Magkaroon ng changed life. It is not about us. It is about God in us. That's why makikita po natin
Sinabi nga ni Pablo, no? Sa taga Corinth, no? Nung ipinahayag niya ang magandang balita, sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napapalitan na ng bago. Magkaroon lang ng pagbabago, magkaroon lang ng transformation. If we will understand kung ano ang Diyos, ano yung pag-ibig niya, na magdudulot po ito ng pagsisisi sa ating buhay, na talikuran ang maling pamumuhay, then magkakaroon ng pagbabago. Our best hope in this life is our salvation in Jesus Christ. The true faith, our faith, through our repentance, the gospel of Christ, or Christ Himself, will transform our lives. Ito yung katotohanan. Nilikha tayo ng Diyos. Ang tao po ay nahulog sa kasalanan, pero patuloy tayong minahal ng Diyos sa kabila ng Kanyang paghuhusga, na sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo, matanggap po natin ang kaligtasan. Na hindi na tayo huhusgahan, hindi na tayo parurusahan. At kung ating tatanggapin at paniwalaan ang kaligtasan na si Hesukristo ang Diyos, sinasamahan niya ng pagsisisi. Hindi pwedeng tatanggapin natin yung kaligtasan ng Diyos, si Hesukristo, pero hindi natin bibitawan ang kasalanan, ang pamumuhay sa kasalanan. Yes, we are not perfect. Nagkakasala po tayo, pero iba yung namumuhay sa kasalanan. Kaysa sa umiiwas. Yes, hindi natin maiiwasan, pero sa tulong ng Panginoon, matutulungan niya tayo na malalampasan ang bawat temptasyon, bawat tukso sa buhay na ito. Hindi lang ang panlabas na tukso, kundi ang panloob na tukso. We are in our sinful nature. That's why, kung hindi tayo magre-respond sa pag-ibig ng Diyos, walang pagsisisi na mangyari sa buhay natin. Kung walang pagsisisi, walang pagbabago. Kung walang pagbabago, walang kaligtasan. As we process this, siyempre kung ang isang tao, katulad sa kriminal sa cross, nung tinanggap niya si Jesus, niligtas na siya ng Diyos. Pinagsisisihan niya sa kanyang isip, sa kanyang puso. Sa atin din na pinahaba pa ng Panginoon ang ating buhay, ang pagsisisi po natin niya sa isip po natin, sa ating puso, at sa ating pamumuhay. Dahil hindi pa tayo kinuha ng Lord. Binigyan po tayo ng pagkakataon to bear good fruit, to bear fruit. At magmumula yan sa ating relasyon sa Diyos. At nagkaroon lang tayo ng relasyon sa Diyos because of our faith on the Lord Jesus Christ and by repenting from our sin. Sabi niya po dito on verse 11, 2 Corinthians chapter 7, tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat ng Diyos or buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nananabi kayo sa aking pagdating.
nagkakaroon ng malasakit at hangarin na maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na ito o sa mga bagay na yon. Yung parang ang kaligtasan po natin, we receive from God as a gift. And we work out our salvation. We are not saved through our works. But matapos na tayong sumampalataya sa Panginoon, sinasamahan po ito ng pagsisisi. And we are, sabi nga ni Pablo, you are diligent. You are zealous sa mga bagay na itinuro na nagmula sa katotohanan ng Diyos, na minahal kayo ng Panginoon at binigyan niya kayo ng pagkakataon na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. You do it. You do what is right in the sight of God. You demonstrate diligence in your relationship with God and in your relationship with one another. Yes, may mga pagkakamali, pero tinuturo nyo na tinatama nyo. You're trying your best, no? Kung may mga mali, pinaprocess nyo na mali talaga to, kailangan ko tong iwanan. You experience forgiveness and you forgive one another. Na hindi tayo namumuhay sa guilt, but rather we are living in forgiveness. Sabi niya, you quick to respond. Kung ano man yung situation. At yung may takot kayo, no? The word fear, no? At yung intense desire. Makikita niya natin sa sinabi ni Pablo sa kanila, that you want to be right in the sight of God. Not legally, no, but through the grace of God. Not in a legalistic way, but through the forgiveness na natanggap nyo galing sa Panginoong Hesus. As a church, sabi niya, as a group of people na hinipok ng Panginoon, as an individual, both grace and justice. And that is the sign of a repentant person. So as we see the importance of repentance in this discussion, this afternoon, we can look in our lives, no? At matingnan po natin ang mga sinyales. Kung may pagbabago ba? Kung nagbago ba? Kung nakita po natin ang ating sarili sa pagmamahal ng Diyos, sa katangian ng Panginoon, at nakita po natin ang ginawa ni Hesukristo sa cross. At nakita po natin ang bagong buhay na kung saan dinadala tayo ng Panginoon. Sana hindi po tayo mabiktima na ang langit ang kaligtasan ng Diyos ay isang fire exit lang, na gusto lang natin ang langit, pero ayaw natin si Kristo. But rather, makita po natin na ang Diyos ay mapagmahal, at sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, ibinigay niya ang buhay niya, na sa pamagitan ng ating pananampalataya, ang buhay po natin ay magkaroon ng bagong direksyon. Dahil sa bagong direksyon ng Panginoon, magkakaroon ng maayos na direksyon ng ating buhay. So, makita po natin dito that we need to decide. We need to make a decision.
to know God in His love, to meditate on the works, the life, and the death and resurrection of the Lord Jesus Christ, and to embrace the life. Sabi nga niya sa isang prostitute, sabi niya, you are forgiven. No? Sabi niya, go and sin no more. No? Yung forgiveness, maybe hindi niya sinalita yon, but marami nagsabi na sumusulat siya sa buhangin, you are forgiven. But sabi niya, go, no? Umalis ka na, no? Hindi ka napapatayin, wala nang mag-aakusa sa iyo. Go and sin no more. It means, hindi ibig sabihin na hindi na siya magkakasala, maging perfect na siya, but rather hindi na siya bumalik sa dati. Hindi na siya mamumuhay sa mali. Yes, we are not perfect, but God teach us to live a life na nag-obey. A life na nagpi-please sa Kanya. And through the working of the Holy Spirit, we can live that kind of life. But we need to repent. This afternoon, kung hindi pa tayo nakapag-decide, hindi pa tayo sumusunod, hindi pa natin na-experience yung repentance. And we need to repent. Yes, God's love is overwhelming. God's love is there, talking, begging, calling us to trust, to embrace, and to be connected to the Lord Jesus Christ because He is the one. That if you will believe on the Lord Jesus Christ, God's love is real sa buhay po natin. If we will believe, then as we believe, we need to repent. We need to reflect on the truth na habang sinusunod po natin si Jesus, habang sumasampalataya po tayo sa Kanya, may iiwanan tayo, may bibitawan tayo, may iiwasan tayo. That is repentance. Magsisimula yan sa ating kaisipan na hindi tayo pipilitin, hindi tayo ipo-force, no? Hindi tayo tatakutin, but rather repentance ay nanggagaling sa katotohanan na kinikilala na natin ang Diyos. Alam natin yung gusto niya at hindi niya gusto. Alam natin ang mali at tama. Doon magsisimula yung repentance. Hindi lang sa turo ng tao, turo ng pastor, turo ng social media. Repentance ay galing sa pagkikilala natin sa Diyos. Kasi yun yung tama. Pero kung sumusunod lang tayo dahil sa turo ng tao, darating talagang panahon na we will fail. But if we allow God na turuan tayo, ipakita yung katotohanan, yung fear of the Lord, magre-result po tayo na kay buti ng Diyos. Sa aking kasakiman, sa aking kasalanan, sa aking mga krimen, patuloy niya akong minamahal. Patuloy niya akong binibigyan ng pagkakataon. Binigay niya si Jesus. Kailangan ko na tong bitawan. Kailangan ko na tong ilibing. No? Limutin. No? That's the word. No? That's the term. No? Kailangan ko na tong bayaan. And ang buhay ko ngayon, ilaan ko na sa Panginoon. To live a life that is pleasing to Him. Yes, we can please everybody. It is hard to please everybody. But we can please God by repenting, by turning away from our sin, from our wicked lifestyle, from our sinful behavior, sinful practices. Repentance is important to salvation. And repentance also is important to our Christian life. If we are a Christian, repentance is a must. Because without repentance,
there is no transformation. It's hard to be transformed. Because if we are repenting, we allow God. We allow God na, Lord, ikaw na, masunod, ikaw na mangusap. Suko na ako sa iyo, Lord, suko na ako. Ikaw na ang manahan, ikaw na ang manguna, ikaw na ang mag-direct sa akin. Kasi kung ako yung magmamaneho ng buhay ko, puro na lang makamundo, puro na lang makasalanan, puro na lang kalaswaan, puro na lang makasarili. And I am repenting, Lord. It is you na magmaneho ng buhay ko. So we allow God to work. We allow God to teach us. We allow God to control. We allow God. And if we allow God, there is grace, there is mercy, there is love, there is kindness. Katulad sa prodigal son, na nung nandun na siya sa loob ng tawag sa ilong ko tangkal ng baboy, napag-isip-isip niya, kay buti ng tatay niya, kay bait ng tatay niya, mayaman po sila. Sabi niya, uuwi ako at hingi ako ng patawad at sabihin ko sa kanya na hindi na ako karapat-dapat na maging anak mo. Gawin mo na lang ako isa sa mga alagad mo. But alam po natin yung kwento nung umuwi siya. Pinatawad siya, tinanggap siya, pinabango siya, pinaliguan siya. Repentance is a blessing that leads to salvation, that leads to transformation. Because we allow God the Father na mapadarama niya ang pag-ibig, ang pagmamahal niya. Na minsan akala natin ng pananampalataya ang makapagbigay ng full and complete. Yes, sinasamahan talaga ng repentance. Because by repenting from our sin, there is healing, there is forgiveness, there is acceptance, there is spiritual blessings, there is the promise of assurance that no matter what happened, God is there for us. But if we will not repent, take note, is a sign of rebellion. Wala na tayong choice. Sabi ng Biblia, if you will not repent, it means you go against God. That's hard, no? You will perish. That's why, mga kaibigan, mga kababayan, repentance is a blessing. Binigay ng Diyos, binigyan niya pa tayo ng kakataon na magsisi, na pagsisisihan, talikuran, bayaan, at tanggapin si Jesus at mamuhay ayon sa iyang kalooban. Kasi kung hindi tayo nagsisisi, at dumating yung kamatayan, dumating si Jesus bukas, wala na tayong choice. There will be a judgment. That's why God's love, repentance is a blessing. So this afternoon as we end, basahin ko muli ang sinabi niya po dito sa Romans 2 verse 4. Sabi niya, O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? So, it is my prayer, it is our prayer that the message of God, the Word of God will lead us to know God's love, to know Christ, His life,
death, and resurrection. That He will save us if we will believe on Him and repent from our sins. May God bless everyone. So muli magandang hapon, at bago tayo magtapos, no, may gusto lang po tayong batiin sa hapong ito. Binabati po natin yung ating kaibigan kasama sa basketball and pickleball, no, si Mr. Jesus Sacapanyo. Good afternoon sa inyo dyan. Also sa kay Mark, no, Mark Serenio, no. Good afternoon. And sa ating mga kaibigan dyan nakikinig sa Guimaras, no? Magandang hapon dyan sa inyo. And also sa mga kaibigan po natin dyan sa Rojas, no? Rojas City, no? At sa Ibisan. Magandang hapon po sa inyo. And then dyan sa Kalibo, no? May mga kaibigan tayo dyan na nakikinig. Magandang hapon po sa inyo. And muli, no, purihin ang Diyos sa kanyang mga salita at patuloy niya tayong gabayan. Let us pray. Father, we thank you for this afternoon na muli kami po ay nakapag-reflect sa salita ng pagsisisi na nagmula sa inyong pag-ibig, pagmamahal, sa inyong awa, biyaya, kabaitan, pagpapasensya, na hindi lang kami nabubuhay physically, but you want us to live eternally. And through repentance, Lord, by acknowledging that we are nothing, we are sinner before you, and we need you to transform our lives. We need you to forgive us. We need you to give us salvation. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na makita po namin ang aming sarili sa inyong mga salita, na makapagbigay po ito ng lakas ng loob na piliin ka. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy mong gabayan at pagpalain ang bansang Pilipinas, ang bayan ng Malay, maging ang bawat pamilya. Lord, pagpalain mo rin ang mga kababayan po namin na nasalanta ng mga tragedy, calamity, at maging sa mga lugar na kung saan hindi pa naabot ng inyong mga salita. We pray that you will continue to use people, organization, circumstances, technologies na maabot po sila. Lord, muli, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. This we pray in Jesus' name.